Let's talk to political strategist Malu Tiquilla about the possible implications of former President Duterte's arrest. Ma'am, good morning. Thank you for joining us. Hi, good morning. Good morning to your listeners and thank you for the invitation. Yes, ma'am. First off, of course, ang dami nangyari these last few days, but we'd like to hear your take on what happened or what are your reactions to the developments on Duterte's arrest? Well, basically, the issues I want to raise is the fact that the procedural requirement for affecting the arrest were not followed. So, upon entry to the airplane, they already accosted him, but at that time there were no warrant of arrest. You see, you have to consider the facts that initially they were saying there was already a warrant of arrest. Then they showed to the former president the one they received on the cell phone. And you know, basically, si Presidente ay prosecutor yan. So he was asking for the warrant of arrest. That's one. Secondly, what are you charging me for? And third, anong korte ang naglabas niyang supposedly warrant of arrest? Yes. Tapos, I mean, alam mo, pag ikaw ay nag-a-arrest ng tao at hindi kompleto ang iyong dokumento, medyo questioning ka. Yes. Tapos, biglang all of a sudden, dinala sa Villamor. Yes. So kung ikaw ay ordinaryong tao, inakos ka sa eroplano at sinabing ikaw ay may warrant of arrest, syempre kailangan mong tingnan yon, kailangan mo ang lawyer mo, kailangan bigyan ka ng rights mo, di ba? Hindi yung ilalagay mo siya sa Villamor. Ano ba ang Villamor? Ang Villamor may kapasidad na ilipad siya. At ganun nga ang nangyari. So do you really believe that this was unlawful arrest of what transpired the other day? I call it illegal detention and kidnapping. Yes. Because there were no documentary evidence to show. So if we will piece together ano nangyari, pagpasok sa eroplano, etc. at sa Villamor at ang presser ng Pangulo, di ba, ang sinabi ng Pangulo may red notice at he is cooperating with the Interpol. Ano ba talaga ang tunay na storya? Yes. Di ba, iba yung ICC at iba yung Interpol. Pero yung presser niya, klarado sinabi niya, nag-cooperate kami sa Interpol, being a member of the Interpol at meron tayong NCB dito sa Pilipinas. Pero ang tanong at ang very detailed doon sa sinabi niya. And we are doing this so that we can get Filipino fugitives. So ano 'yon? Ginawang kasangkalan ang dating Pangulo para makuha yung mga fugitives na 'yon. Sino yung mga fugitives na 'yon na willing mong isurrender ang sovereignty mo para lang makuha yung mga yon. So, lalong nagbukas pa ng mas maraming issues tungkol dun sa nangyaring aresto. Yes, ma'am. There are two schools of thought, of course, from both sides. May kanya-kanya silang interpretation. One interpretation says na since it is a request for extradition, dapat hinarap muna si former President Duterte sa isang local court to determine kung lawful daw yung notice na gagaling sa Interpol. May isang school of thought na hindi po ito extradition but rather a surrendering and assistance for Interpol. So ano po ang take nyo dito, ma'am? Alam mo, kahit na dun sa dalawang versyon, ang importante, gumagana ba ang korte natin? Nakikita natin the past few days, di ba? Meron yang sa PhilHealth, sa Supreme Court, gumagana. So bakit mo sinusurrender ang kampangyarihan ng bansa mo para sa isang, whether that is Interpol o whether that is ICC, makikita mo talaga may problema dun sa hindi pagsunod sa batayan na ano ba dapat. Yes, I'd like to get your reaction kasi sabi ni Senator Trillanes, it's not really a question kung gumagana ang court but rather kung willing and able po ang isang government to prosecute
certain people. In this case, though, the Marcos administration is unwilling and unable to send President Duterte to file a case against him. Kaya ICC had to intervene. So ano po reaction nyo dyan? Alam mo, mahirap magkomento sa isang dating senador na involved every step of the way. Ang akin lamang, wag natin i-surrender yung atin. Dahil pag sinabi mong hindi namin mapapailan ka ng kaso, may problema. Ang dali mo naman mag-file ng kaso. Bakit ang mga Marcoses, may mga kaso prenda sa Sandigan Bayan, sa Ombudsman. Matagal, minsan nadidismiss, pero yun ang court system natin. So mag-file kayo ng kaso kay Presidente Duterte. At alam mo, ang isa pang nakakatawa dyan, hindi naman sa pinagtatawanan ko, no? 43 allegedly ang nag-complain sa ICC. Bakit hindi kayo mag-file dito sa atin? Tingnan muna natin at saka nyo dalhin sa ICC. Ang problema, naging political persecution yung labas. Nanghihinayang ako dahil, may namatay, yung 43 nga, pero ginawa niyong kasangkalan para sa mainit na kasi yung sitwasyon eh. So hindi mo masasabi na ginawa lang namin ito dahil dun sa mga namatay. Pwede mo naman, campaign season. Una, campaign season. Pangalawa, siya ang chairman ng PDP. So paano mo maaalis na walang political persecution yan? Ma'am, taking off from what you have mentioned, political, ano po bang magiging epekto nitong arrest na to dito sa magiging campaign ng PDP Laban? Well, alam mo, itong campaign ng PDP Laban nagkaroon ng boost. Dati napakahirap pag-usapan ng slate voting. Hindi naman tayo slate voting at gusto nating namimili tayo. Yeah. Pero ngayon, nagkaroon ng boost ang PDP Laban. Alam naman natin na kulang sa lahat ng aspeto ang PDP Laban compared sa alyansa. Pero ngayon, ang mga tao, nagugulat ako kasi spontaneous yung reaction eh. Organic yung reaction. Kaya ako, I just monitor what is happening every night. This morning, may maagang mga nagkumikilos. So, dalawang bagay yan. Merong laban ang administrasyon sa international through itong nangyari at may laban ang administrasyon dito sa magiging protest vote ng mga botante natin pagdating ng Mayo. May isa na nga kandidato na nag-call na wag na natin munang ituloy ito. Sinabi ni candidate Norberto Gonzales, sa ganitong kaguluhan, paano ang tao magdidesisyon? Yes. And I think, we should take note of those things. Yes. Kasi hindi ka lang naman after sa boto. After ka rin na maayos yung halalan. Yes. Ma'am, I have taking off from that, you're talking about, of course, the elections. President Duterte's numbers, we're talking about unofficial surveys as of the moment based sa social media engagement, no, sa mga metrics. Sumalabas na lumalamang po si President Duterte in terms of preference sa Davao City mayoralty race. Now, what happens po if and when if he does win and he is not able physically to govern as a mayor, ano po mangyayari? By operation of the local government code, the next in rank will assume. So it will be, and if Baste Duterte wins, Baste Duterte will perform the functions of the mayor. Okay, and on that note also about yung elections, no, sinasabi po nila what happened here has solidified Duterte's hold on the South. It's evident po in the pocket rallies we've had in different areas. Now, do you see that this election would possibly end up being some sort of a north and south thing between Luzon and the Mindanao region? Kasi medyo mas divisive ngayon because of this arrest eh. Yeah. Oo, alam mo, Angelo, malaki ang Luzon. Ang Luzon is 56% of the total registered voters. Ang Mindanao is just 24%. Pero makikita mo
in the last 2 nights, it's Mindanao that is raising the ante. Sa Luzon may mga pockets, di ba? Sa NCR meron sa Quezon Avenue at saka sa Welcome. Pero hindi pa natin nakikita yung ganong bugso ng tao sa NCR. So, no, it will not be a north and south thing. But definitely, you know what is very particular in the dates is that the former president will celebrate his 80th birthday on March 28th. That's right. So those things are very, very, need to be watched because people are mad. People are angry for what happened. Ma'am, there are different opinions po of how these people or our people will view Duterte's legacy. But with the recent development po, sa tingin niyo po ba how will the people influence po or this event? How will we remember? How history remembers his time in office? Angela, alam mo, si Duterte, si Presidente Duterte, defined na yung legacy niya eh. Nung bumaba siya, pinakamataas na approval and trust rating. Tahimik na siya, nag-retire na, etc. Diba? Pero pinipilit na tumungtong sa entablado. Sa tingin ko, nagkaroon ng miscalibration ang administrasyon. Oo, naalis mo ang isang Duterte physically sa Pilipinas. Wala siya ng influence kung yun ang kanilang gusto. Pero makikita mo, ang daming Duterte na nagtumayo. Maraming mga kasamahan niya ang tumayo. Maraming nagko-continue. Ako'y nagulat sa reaksyon ng Filipino community sa The Hague. Ako ay continually nagugulat sa mga reaksyon ng Filipino overseas. So yung dati pinagtatawanan natin, ano ba yan? Sa bawat kanto, sa bawat corner ng mundo may Pilipino. Yes. Siguro ito yung kagandahan na pag merong nangyari, ang Pilipino na andon. Nagulat ako kaninang umaga, nakareceive ako ng tawag sa mga kaklase ko sa Amerika. They're in responsible positions today in the administration. And they were asking, hey, Malu, who is this guy? What is happening? Yeah. So siyempre nakwento ko, sabihin nila, but that is a failure of the rule of law. So sabi ko, well, he is already in the jurisdiction of the ICC. Alam mo, ang kailangan lang tingnan dyan, yung rules kasi ng ICC, kailangan ipresenta saan ka bang korte locally na convict o na napakitaan ng complaint. Yes. Nasunod ba ito? 'Di ba ang daming procedural na dadaanan bago pa siya mabigyan ng complaint, no? So ang ine-expect ko siguro makita ng ICC, there's supposed to be a court vested and very strong on human rights. They will of course look at yung rights mo ba violated? Yeah. And apparently this is the state that violated his rights. Yes, For a former president, alam mo, just last point, no, Angela, we should stop doing these things to former presidents. Kung may kaso ka, kasuhan mo. Huwag inuwendo. Diba? Bakit napakahirap maging presidente sa bansa natin? 6 na taon mong ibibigay ang the best of your professional career. Nabigay niya yung the best, pero binabawian siya ng Estado. Siguro dapat tumigil na tayo doon. Si Presidente Aquino, hindi niya binawian. Sinabi niya, nangyari yan, sige, let's go. Pero makikita mo, bakit tayo parating tumitingin pabalik? Yes. At, di ba, instead of looking at the future and moving forward, tuloy-tuloy lang, dapat siguro tingnan natin ano ba yung pagkakamali natin as a bansa na parating tumitingin at sinisingil ang naglingkod ng 6 na taon para sa bansa. Parang every other president, ma'am, nagkakaroon ng kaso except kay Pinoy because... diba? Yeah. Oh,
Pero So, Angelo, sinong tatakbo? Sinong tatakbo wala nang gusto niyan? tumakbo Ang ata pag tatakbo ganyan, yung ma'am. mga, diba? Yeah. Precisely. Pero ma'am, I'd like to ask naman about the victims no of the EJK. Parang kasi nawawala sa narrative sa kwento ang mga victims, nasasapawan sila ng kwentong politika on both sides. Marami nang sabi, instead of unahin sana yung persecution on President Duterte, sana nagtayo muna ng commission daw si PBBM to look into the cases against this individual, kahit individually po, not as a group, yung mga iba-ibang victims ng EJK. What do you think should have been done to ensure that the right justice po will be given to the victims? When I say right po, yung kung sino po pa may kasalanan, siya po talaga mananagot. Alam mo, Diego, tama yung iyong sinasabi, no? Dapat, unang-una, ilan ba talaga ang datos? May nabasa ako, 30,000 ang pinatay. Ay, sandali lang, paano umabot ng 30,000? May isa, nag-50,000. Ang pagkakaalam ko, parang nasa 3,700. No? Pero, kailangan, bawat isang namatay, kailangan may folder, tingnan. Hindi mo pwedeng sabihin na directly responsible yung pinuno. Pwedeng operational eh. Lahat na nangyari operational. So, dapat managot ang mga pulis. Di ba? So, kailangan yan maayos dahil kailangan nating sarhan na yung storyang yan dun sa namatay. Okay? At dun sa mga biktima ng karumal-dumal na mga drug-crazed or influenced individuals. Yun yung other narrative eh. Kung buong pamilya mo pinatay dahil may nakapasok, kung ang lola ginahasa, kung ang bata na 9 years old ginahasa ng isang drug-crazed or drug user. Alam mo, ang dapat, alam nyo yon, dapat maging fair. Sa bawat kwento, dalawa ang bahagi. Kailangan tingnan yun pareho. At yung sinasabi mong sana nagkaroon ng commission o kahit man lang directive from the Office of the President na gusto kong makita ang folders nitong mga namatay. Gusto kong lagyan mo ng muka. Diba? Lagyan mo ng muka at lagyan mo ng accountability kung sino dapat maging accountable. Pero at the same time, tingnan mo rin yung mga nabiktima ng mga drug craze or drug influence individuals na kumamit ng krimen. Kasi yun makakatulong sa crime index at saka the way we manage our statistics and data on crime. Ms. Malu, yung thoughts po ninyo on the call for people power, tingin niyo po ba posible yun, most especially kung ang Mindanao-centric ang tinatawag po dito at hindi daw po Manila, Metro Manila? Will it be that effective? Alam mo kasi NCR-centric tayo eh. Yung dalawang experience natin sa EDSA, ang tingin ng lente nasa NCR kasi seat of government. Hindi ko alam kung yan ang magiging sagot dahil tanging kasaysayan lamang ang makakapag-husga niyan. Hindi ko rin alam kung meron sa NCR na tatayo para dito sa usapin na ito. So, kung yun nga ang lokohan, kami dito, ready na kami. Isa-isa nagsasabi, no? Hindi ko masasagot yan tanong na yan kasi tanging taong bayan lamang ang maghuhusga kung kailan. Let me, in a similar question to Angela's, no, ma'am, definitely we all know that si President Bongbong Marcos still enjoys a very high approval rating. But do you think what has happened now will be the start, if possible, if not a fast decline, but maybe a slow decline of his numbers? Diego, I will call it a fast decline. Okay. So you think this election will definitely reflect that? Yes. Alright, I want to circle back po doon sa Ms. Malu, doon sa sinabi niyo po na dapat tigilan na po na gawin ito sa mga presidente, and even sabi niyo nga po hindi ginawa ni President Rodrigo Duterte ito kay Pangulong Noynoy Aquino at that time. But
didn't he do this naman po, hindi nga lang po presidente, kay Senator Laila De Lima, na parang binalikan daw po dahil iniimbestigahan yung tungkol sa allegedly Davao Death Squad sa Davao? Yung alam mo, Angela, yung naratibo ng Davao Death Squad, naratibo ng kampanya yan. Nagsimula yan ng 2011. 2010 yung eleksyon, 2011, bumaba sila, nagtingin sila sa Davao, etc. etc. Siguro ang konteksto doon, ano ba ang Davao? Noong naging mayor si Duterte, tahimik ba siya? Maayos ba siya? Hindi ba ang Davao dati, Wild Wild West? So, kailangan mong gampanan at ayusin kasi ang number one na issue ng mga tao, peace and order. Kung may peace and order ka, may negosyanteng papasok. Kung may peace and order ka, ayos ang buhay mo, makaka-decide ka sa paraan ng buhay mo. So, yung getting back at Secretary Laila De Lima, ang ginawa nila, nag-file ng case. Di ba? Hindi yun persecution kasi nag-file ng case at umikot sa korte. At ang korte nag-decide. Hindi naman siya nag-appeal nung desisyon, 'di ba? The court decided. So, yun yung tamang paraan. Mag-file ka sa kaso, oo, mahirap para kay Secretary De Lima at nakain yung oras niya sa preso. Pero yun ang ating rule of law. Mag-file ka ng kaso, lagyan mo ng evidence kung talaga may evidence, and the court will rule. So I guess yung masalimuot kasi yung kay Secretary Laila De Lima kasi may kulay rin ng politika. Yung unang pagbaba nila sa Davao Death Squad, that was a political act that needed to be made. That's why it became a narrative in 2016. Di ba? Napunan niyo yung 2016. Yeah. Ginamit yung mga bata para sa ads. So, na ganon, drug. So, alam mo, pag pinasukan ng politika, mahirap. Alright, on that note, maraming salamat po ulit sa inyong oras and hopefully we can have you also as well here on our studio. But for the meantime, maraming salamat po sa inyong oras, political strategist, Malu Tequia.